And guys, good morning again. Today is another day, and ngayong araw gagawa tayo ng isang electric fan. Ang kanyang pong brand ay Hanabishi. Ang sabi nung nagdala rito, bigla raw itong huminto habang ginagamit nila. Ngayon guys, tetest natin muna itong ating cords to. Kita natin yung cords to. Itong cords na to, tetest muna natin. Gagamit lang tayo ng ating tester, analog tester. At nalagyan natin sa times 10 para makuha natin yung kanyang tolerance, kanyang yan, ayusin muna natin itong ating camera. Yan, medyo iko natin ng konti para makita natin yung, para makita nyo guys yung tester. Ang una natin gagawin, itetest natin to, itong plug. Kukunin natin yung kanyang resistance, kung meron pa to siyang resistance. Malalaman natin dito kung putol yung ating fuse o meron din putol yung ating windings, at itong cords kung meron din siyang putol. Yan. Ang gagawin lang natin dito, ilalagay natin itong dulo ng ating test rod dito sa kanyang duwang terminal. Parehang terminal yan, tigisa sila. Ngayon, ayan guys, nakita nyo, kasi nakaano na pala to. I-off muna natin. Titignan natin yung number 1 kung merong resistance na tayo makukuha. Ayan, kita nyo guys, kabayan, meron siyang resistance. Gumalaw yung ating minutero o yung ating arrow, yung pointer. I-off natin ulit, lagyan naman natin sa speed 2. Meron din siya sa speed 2. Off natin ulit, lagyan natin sa speed 3. Nakita nyo guys, meron din siyang resistance na nakuha. So wala tong diferensya, walang putol tong ating cord. Yung ating fuse okay din, pati yung ating windings ay okay. Ang ating pong sunod na itetest ay yung kanya pong shafting at ang kanyang bushing. Try po natin, buksan lang po natin to. Ngayon po titignan natin to. Dapat po freewheeling to eh. Pag inikot po natin na ganyan, dapat po iikot po siya ng maganda. Ayan po, wala po siyang kung sa ano po ay maganit na po ang kanyang pag-ikot. Ang diferensya po nito ay ang bushing saka yung shafting. Mahigpit na po yung pagkakaipit ng shafting sa bushing. Dahil po sa dumi na naiipon dito sa loob ng ating bushing saka shafting. Yung alikabok po niya naiipon po dun sa loob ng bushing na mayroong oil. Ngayon po natuyo po yung ating oil, kaya gumanito po ito, naging maganit na po siya. Pag tinanggal po natin tong LEC na to, hindi po natin to mapapaikot tong ating shafting dahil matigas na po siya. Tatry po natin
Tanggalin lang po natin to. Elisip. Nahulog. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, shafting. Ayan. Ano? Ang tigas na. Hindi siya makaikot. Kasi maano na yung kanyang bushing, meron pong dumi. Hindi na po siya, dumikit na po yung ano, yung kanyang shafting sa bushing. Dahil po sa dumi o alikabok na naipon dyan sa loob. Tapos natuyo po siya dahil wala na rin pong oil yung kanyang bushing. Meron po itong lalagyan ng oil na nakalagay dun po sa may bushing, sa lock niya. Meron pong foam dyan sa loob. Dyan po natin nilalagay yung ating oil. Bubuksan po natin to mamaya. Ito po kanyang likod. Ito. Pasensya na po, wala po tayong tagahawak ng camera. Ayan. Ito tatanggalin din po natin to para makita po natin yung loob. At nang makita natin, baka madumi na po yung loob niya, sobrang dumi. At saka yung kanya pong capacitor, baka mahina na po, mahina na rin po yung kanyang capacitance. Kaya hindi niya na po mapaikot ang ating LEC. So tatanggalin mo po natin to para makita natin yung loob. Ay, so guys ha, kabayan, ayan po yung kanyang loob. Ito po yung kanyang motor sa loob. Ito rin po yung kanyang mga wire. Nandito po yung, sa parte na to, nandito po yung fuse, yung thermal fuse na tinatawag. At ito naman po yung ating capacitor. Ang capacitor niya po ay capacitance niya is 2.0. Ayan po siya. Tatanggalin po natin to dito sa kanyang tornilyo. Saka natin po siya itetest. Puputulin lang po natin to para matest po natin kung ang capacitance niya po ay tama pa po dun sa kanyang microfarad na tinatawag. Ang karamihan po nito 1.5 microfarad, 2 microfarad. Yan po yung kanyang capacitance. Capacitance is yun 2.0 microfarad. Ayan po siya. Tatanggalin po natin yan para makakuha natin yung kanyang capacitor. Tanggalin po natin mo ito. Ito, tatanggalin din natin to para mahugot natin itong pinaka-ano niya. Luluwagan lang natin siya, itong tornilyo na to. Ito, luluwagan lang para mataas natin yan. Matanggal dito sa stand. Ayan, ito na siya.
Tingnan natin guys kung kaya kita natin. Ayan. Meron ditong 4 na tornilyo. Ito. Tatanggalin din natin to para mahugot natin itong motor dito sa bushing at makita natin yung loob. Ayan. Tanggalin lang natin itong kanyang lock, itong kanyang C-clip, circlip. Mahalaga to dahil ito yung bumabangga dun sa kanyang LC. Lagay muna natin dito. Tapos ang gawin natin guys, patakan natin ng oil tong kanyang shafting. Try natin kung maiikot. Yan. Yun. Guys ha, lumambot na siya. Nag-freewheeling na dahil diyon sa loob. Pero lilinisin natin yung kanyang bushing para mawala yung dumi. Ngayon, tatanggalin natin ito rito para makuha natin siya. Bago ko pala habang tinatanggal po natin to, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang aking pong YouTube channel ay pinalitan ko po ng pangalan kasi yung mga dati ko pong YouTube channel ay may kapangalan. Ang Siranico TV po may kapangalan po. Yung dati ko pong senior vlog TV may kapangalan. Kaya napalitan ko. Pinalitan ko po ng Siranico TV. Meron din po palang kaparehas ako. Yung Siranico TV meron din po pala. Kaya ang ginawa ko po, yung pangalan ko na lang pong tunay ang inilagay ko sa aking YouTube channel. Yan na po yung bago ko YouTube channel, ang Eli Lagarde Tutorial TV. Yan po yung aking bagong YouTube channel. Kaya doon po sa hindi pa po nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo para makarami-dami naman po tayo ng subscriber. At huwag niyo pong kalimutan na i-click yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa akin pong mga tutorial TV. Yan, tatanggalin po natin. Natanggal ko na po yung kanyang 4 na tornilyo. Ngayon gagawin po natin, i-anihin lang po natin to. Yan. Kasi po nakakabit yan dyan, nakadikit, halos nakadikit yan. Tapos ito po pala ang kanyang swing arm. Tatanggalin din po natin yung tornilyo para mahugot po natin itong ating motor. Ayan. Hugutin po natin siya. Dahan-dahan lang po kasi delikado po yan dahil yung wire niya po ay maliliit lang. Ito po, hindi na po natin tatanggalin yung kanyang bushing. Lilinisin lang po natin to, yung loob. Ito po yung loob ng bushing. Lilinisin natin po siya. Tapos lalagyan natin yung
kanyang oil. Ito yung nilalagay, yung napapasukan po nitong bushing. Meron pong oil foam dyan sa loob. Ito. Ngayon, ito naman po, tatanggalin din natin. Sandali lang. Liliyahin lang po natin ito ng konti kasi hindi po siya makakadaan po sa bushing. Layo pa rin. Po kasi meron siyang yung nilalagyan po ng shear clip, yun po yung tumatama sa kanto ng bushing. Lihahin po natin siya. Kasi po lilinisin natin yung bushing niya para pagbalik po natin nitong shafting ay malinis na po. Hindi na po siya magiging maganit, naiikot. Okay guys, lagyan natin ng konting oil. Oh, ayaw pa rin siyang maikot, ayaw pa rin siyang mahugot. What happened? Dito. Yun. Ayan. Malinis pa naman siya, mga kabayan. Malinis pa naman yung kanyang shafting. Problema dito sa kanyang bushing. Lilinisin natin yung bushing niya para gumanda pa yung kanyang ikot. No? Diyan po nagka-diferensya dahil naipon po yung mga dumi-dumi dito po sa loob ng bushing, kaya tapos tumigas po dahil wala na pong oil yung loob ng kanyang foam. Ito guys, may mga dumi na yan. Yan yung naipit dun sa bushing niya. Lilinisin natin to, liliyahin natin para ayan, kabayan, malinis na siya. Ito, malinis na rin itong kabila niya. Nilinisan natin yan para hindi na dumikit yung kanyang shafting sa bushing. Ito kanyang bushing guys, lilinisin natin dahil madumi na to. Yan.
Gamit tayo na kita niyo ba guys? Ito yung loob nito. Ito lilinisin natin to loob niya. Kasi madumi na yung loob niya. Dito naiipon kasi yung mga dumi-dumi yung alikabok, tapos nasasamahan ng oil. Tapos pag natuyo to, matutuyo din yung oil saka yung dumi. Parang lumalagkit siya. Madikit, nagiging madikit siya kasi natutuyo siya. Kaya hindi makaikot yung kanya ng shafting. Ayan. Yan guys, ganyan. Ikot-ikot nyo lang to kasi masyado makapal lang yung akin tela. Kaya hindi ko siya maikot ng maigi. Ayan. Pag nalinis nyo na siya, lalagyan na natin siya ng oil. Ayan. Yan guys, lalagyan natin siya ng oil. Huwag lang masyado yung maraming oil kasi minsan nasasama dito sa tumutulo siya, tumatama rito sa motor. Kaya nagkakaroon din ng diferensya yung motor. Nasusunog dahil mainit, nasusunog siya. Labas muna natin dito to. Labas muna natin sandali. Tapos lilinisin din natin tong loob nito. Pakita niyo itong butas niyan. Yan, lilinisin natin. Yan guys, tuyo na oh. Wala na siyang oil. Kaya parang naipon yung mga dumi rito sa loob nito. Yan nagiging maganit, nagiging ano na siya, sticky. Sticky na yung kanyang ano. Kasi naghalo yung alikabok saka yung oil. Natuyo siya dahil uminit yung motor niya, mainit yung motor natin. Pag uminit, mainit din to, natutuyo siya. Yan ang iwasan natin. Kaya dapat after 1 month, lalagyan natin siya ng oil dito para walang nagka-diferensya sa ating Kadalasan yan ang nangyayari, hindi na makaikot yung kanyang shafting niya, hindi na makaikot dahil nga tuyo na yung dumikit na yung dumikit na sa bushing yung shafting. Yan na ayos, lilinisin lang natin to.
Lalagyan na natin siya ng ano, lagyan na natin siya ng oil. Tapos punasan natin. Ngayon ibalik na natin to shafting niya rito. Tanggal na yun. Balik natin tong kanyang motor. Balik natin siya. Lagyan natin siya ng konting oil. Tapos ito rin, lagyan natin siya ng konting oil. Saka natin siya ibalik dito. Ito ba guys? Pasensya na, wala akong tagahawak ng ano, camera. Yan. Babalik na sa natin dito sa loob. Ayan guys, ay balik na natin ano. Ngayon, lagyan muna natin siya ng dalawang tornilyo. Ibilik nga muna natin dito sa ating stand.
Ayan guys, naibalik muna natin sa stand niya para maganda yung ating pag-ayos. Kita nyo ba? Tas natin ng konti. Ngayon, ibabalik natin to kanyang swing arm. Okay, naibalik ko na yung swing arm niya. Ngayon, itong kanyang capacitor, try natin na testing. Itong capacitor na tatanggalin natin ito rito. Ikakat ko na rin dito para matest natin kung okay pa yung kanyang capacitance. Ayan. Ang gagamitin natin dito guys para matest natin yung ating digital tester, kasi mas okay itong gamitin dahil makikita mo yung kanyang reading o ang kanyang resistance talaga. Set na lang natin siya guys sa capacitor, yan, UF. Tapos test natin siya kung meron pa siyang 2.0 na capacitance. Excuse me po. Ayan guys, nakita nyo 1.8 na lang,
kulang na siya ng mahigit 1.30 1.871 microfarad. Pero kaya niya pa naman tong paikutin. Okay pa naman to. Babalik na natin siya. Lagyan na lang natin siya ng tape. Ayun guys, nilagyan ko na lang siya nito. Ito. Dahil nabusan ako ng tape, lagyan ko na lang siya rito. Para mas okay naman to guys, dahil maganda naman ang pagkakaano nito, clip. Yan. Ngayon, babalik na natin siya dito sa kanyang nilagyan para maibuo na natin, maibalik na natin yung cover. Tapos yung kanyang hélice may lagay na rin natin. And guys, naibalik ko na yung kanyang takip, yung kanyang capacitor nandito sa loob, naibalik ko na rin. Hindi ko na pinakita kanina guys sa video kasi mahaba, baka mahaba masyado yung aking video. Kaya eto na lang pinakita ko, may takip na siya. Ngayon babalik din natin yung kaniyang circlip dito, yung takip ay yung kanyang ito, babalik na natin siya yan. Dito yan nakakabit. Yan. Babalik natin siya rito. Yan, naibalik na natin to sa lalagyan niya. Ito. Ngayon, ibabalik natin itong circlip. Dito ito nakalagay sa kanyang shafting. Ito. Itong circlip na to, lalagay natin, babalik natin dito. Dito kasi bumabangga yung hélice. Yan. Punasan lang natin. Ito na yung hélice niya. Balik na rin natin. Para matry na natin kung okay na yung under niya. Ito guys pala half moon. Meron yan ditong parang ano, to. Dapat nandito rin siya nakalagay. Dito, sa ganito niya. Yan. Yan tinatawag na half moon. Tapos itong kanyang hélice. Diyan yan nakalagay. Dapat magkatapat yan.
Ayaw nang humigpit. Ayaw nang guys humigpit yung ating lock. Dapat yata palitan natin to. Na mamaya guys, papalitan ko tong lock na to kasi maluwag na. Parang na-lost thread na siya. Yan o. Hindi na siya maigpitan. Yan. Bibili ko ng bago para malagyan, mapalitan natin to. Babalik ko na rin yung takip dito sa ano na to, para matest natin kung okay na siya. Ngayon guys, tetest na natin kung okay na siya. I-plug na natin. Yun. Tapos paikutin natin yung number 1. Try natin pindutin yung number 1. Yung number 1. Ayan. Umikot na siya oh. Ayaw ko munang paikutin kasi baka matanggal yung LC niya. Try lang natin. Number 2. Number 3. Yun. Okay na. Okay na siya. Pwede na natin siyang anuhin ulit. Ayusin na lang natin para maganda. Ayan. Ito na. Ayun guys, okay na yung electric pan ni Dabarkads dito sa amin, malapit lang sa bahay. Kaya lang papalitan natin yung kanyang yung kanyang lock kasi maluwag na, lost thread na yan. Papalitan natin siya. Bibili ko ngayon para mapalitan. Final test na natin siya. Okay na okay na. Number 1 niya, number 2 saka number 3. Wala na siyang problema. Maganda yung ikot niya. Sana guys panoorin yung aking video sa aking YouTube channel na ang Elo Lagarde Tutorial TV, at sana po meron kayong natutunan maski kaunting kaalaman sa aking tutorial, para dun po sa gustong matuto, manood lang po kayo dito sa aking YouTube channel para meron po tayong matutunan. Madali lang naman po ang paggawa ng ating electric pan dahil konti lang naman po yung kanyang pyesa, kaya madali po siyang matutunan. Sana po
Huwag niyo pong kalimutan na i-click din yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko po pong i-upload. Maraming salamat po. At paalam na po muna. Hanggang sa muli mga kabayan. Bye-bye. Ayun. Putra diska. Ano nangyari sa'yo? Oh, hindi ko na alam ito. Ano ka ba? Ayan mga kabayan, maraming salamat po. Paalam na po.